Welcome to our 365 daily devotion. Ako po si Alexander Gomez ng Batch 3. At ang topic po na tatalakayin natin ngayon ay faithful disciple. Ngayon po ang ating pag-aaralan ay tungkol sa Luke chapter 14 verse 27. At buksan po natin ang ating puso at isip sa magandang salita ng Diyos. Sinasabi dito na, "And whoever does not carry their cross and follow me cannot be my disciple." Or sa Tagalog, sino mang hindi nagpapasan ng kanyang sariling krus at sumusunod sa akin ay hindi maaaring maging alagad ko. Sinasabi sa verse na, kung sino man ang hindi sumunod sa mga kagustuhan ng Panginoon, or kung sino man yung mga hindi gumagawa ng mga kanyang sinasabi at hindi nananampalataya sa kanya, ay hindi maaaring maging alagad niya. Teaching number 1. Being disciple requires a self-sacrifice. Ang unang katuruan ay ang pagiging disipulo ay kailangan ng self-sacrifice. Ito yung mga dapat na itigil na natin yung mga nakasanayan natin makabuluhang bagay na hindi nakakalugod sa ating Panginoon. Teaching number 2. Discipleship means following Christ's example. Ang discipleship, ang pangalawang katuruan ay ang discipleship daw. Ang ibig sabihin nito ay sinusunod natin ang Christ-like. Kumbaga, pag sinusunod natin ang discipleship, parang mas ginagawa natin Christ-like ang sarili natin, dahil kung ano yung ginagawa ng ating Panginoon dati, ay ito yung ating ginagawa ngayon. Teaching number 3. A great follower is a great influencer. Kung ikaw ay tagusunod at kung tayo ay sumusunod sa ating Panginoon, at walang imposible na maraming makakita sa atin. At kapag maraming nakakakita sa atin, ay pwede natin silang ma-influensya na gayahin natin ang mga ginagawa ng Christ-like na tao. Application number 1. Aim for self-sacrifice rather than avoiding it. I-aim natin na magsakripisyo, or kumbaga sanahin natin sarili natin na iwasan na yung mga makamundong bagay, dahil hindi naman ito nakakabuti sa atin. Application number 2. Become imitators of Christ's way of life. Simula pa lang ngayon ay dapat sanayin na natin ang sarili natin kung paano namuhay si Jesus dati. Sundin na, gumawa tayo ng mga mabuti, maniwala tayo sa Kanya na Siya lang ang Panginoon, at sanayin natin ito upang hanggang paglaki natin ay makasanayan natin ito. At kumbaga, mas marami pa tayong may pahayag sa ibang tao. Application number 3. Be a great follower to become a great influencer. Kumbaga, kung kilalanin natin si Kristo, dapat ginagawa na natin yung ginagawa niya dati. At dapat simulan natin siyang kilalanin na mas malalim pa, upang kapag tayo ay mas malalim na nananampalataya sa Kanya, mas marami tayong may influensya at marami tayong mas may kakalat na magandang balita sa ibang tao. Yun lamang po ang aking devotion. Maraming salamat.